Dahil sa prat-prat! Kaya pakatandaan yung mga kabataan! Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Napakawalang iya ng gumamit ng gano'n na... Hi everyone! Isang babae ang naniniwalang biktima ang anak ng prat ang siyang nakitang sumasama sa gathering ng mga biktima ng EJK. Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit masasabi natin na hindi maganda ang ginawa ng ginang na ito. Panoorin natin ang video na ito. Ito pong ginang na ito ay sinisisi ang dating Pangulong Duterte sa pagkawala ng kanyang anak. Pero isang video ang kumakalat dahil naniniwala ang ginang na ito na ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak ay dahil sa prat. Dahil sa prat-prat! Kaya pakatandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito! Sana naman, patauhan lahat kayo! Pinatunayan naman ng barangay Tanod na ang anak ng ginang na ito ay pasaway at sumisingot ng rugby. Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, yan, SRB na yan, singhot, rugby boy yan, kasi pasaway po sila. Pero ito pong ginang na ito ay sumama sa gathering ng mga biktima ng EJK at sinisisi ang dating presidente. At sumisigaw pa nga ang ginang na ito ng ganito. Alam naman ng ginang na ito na hindi EJK ang kinamatay ng kanyang anak, kundi prat. Pero sumama pa din ang ginang na ito sa mga biktima kuno ng EJK. Para saan? Para sa pera? Handa kang ipakulong ang dating presidente para guminhawa ang iyong buhay? Yun ba yun? Ito po kasing ginang na ito ay makakakuha ng kompensasyon galing sa ICC kapag nanalo sila sa kaso sa dating presidente. Kumbaga ay may pera na sila galing sa kumuha sa mga ginang na ito, tapos makakakuha pa sila ng pera kung makukulong ang dating presidente. Talaga namang tiba-tiba ang mga ginang na ito. Nagsalita naman ang nakabisto kay Aling Sheila na si Victoria Banal. Una sa lahat ay gusto namin magpasalamat sa iyo, Victoria Banal, dahil ikaw ang nagbunyag na may nangyayari palang tanim biktima. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Tinanong ko to anong EJK pinagsasasabi nito? Last year lang ito pinatay. Alam ko kasi nandito kami doon. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Unang-una, ikaw, si Alice, alam mo naman na hindi yan, part ng EJK. Dahil last year, again, inulit ko last year, June yan pinatay. Kinumpirma mismo ng Jara Funeral Services na ang anak ni Aling Sheila ay namatay noong June 2024. Dagdag pa ng Jara Funeral Services ay sa ospital namatay ang anak ni Aling Sheila at reported ito sa Caloocan City Police. Sa huli ay sinasabi ni Victoria Banal na wala siyang intensyon na manira ng tao. Pero hindi din naman tama ang ginagawa ni Aling Sheila na ginagamit ang pagkamatay ng kanyang anak sa hindi magandang gawain. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi yung totoo na victim yun ng EJK kasi I personally know the guy. Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalat nila na gano'n. I have to let everyone know na kung ano yung alam ko. Which is true naman talaga. Hindi ako magsusunod, hindi ako makakapera dyan. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay itong bayarang si Aling Sheila ay isa sa mga sumama noong gathering ng mga biktima ng EJK. Pero, nadiskubre ang kalokohan ng bayarang si Aling Sheila nang ang kapitbahay niya ay mag-post kung saan ay 2024 lang namatay ang kanyang anak. Ayon sa kapitbahay ni Aling Sheila ay tigilan mo kami, Aling Sheila. Pinatay yan nung last year lang na si Marcos na ang presidente. Hindi time ni Duterte. At pinatay ang anak mo ng kapwa-adik dahil sa 11. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Dahil doon ay nadiskubre ng mga Pilipino na itong si Aling Sheila ay isang bayaran. Kung hindi ka ba naman 1,100 sugapa ay sa halip na umupo ka sa likod bayarang Aling Sheila ay talagang sa harap ka pa umupo
para bida-bida. Yan tuloy na diskubre ka ng iyong kapitbahay. Ang huli sa mga gumagamit ng larawan ay itong tinatawag na Bayan Europe. Ayon kay Christine Tangonan na kapatid ng nasa ginagamit na larawan ay gusto niyang linawin na ang kanyang kapatid na si Aldrin Tangonan ay hindi biktima ng war on drugs. Siya ay pinatay ng isang kriminal dahil sa selos. Hindi siya biktima ng anumang operasyon may kinalaman sa droga. Sobrang bigat ng pinagdadaanan ng aming pamilya at mas lalo pang nakakadagdag sa sakit ang maling impormasyon na kumakalat tungkol sa kanyang pagkamatay. Sa huli ay sinasabi ni Christine na sana maging responsable tayo sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasan ang pagkakalat ng maling detalye na lalo pang nagpapahirap sa mga naiwan. Una sir, siyempre galit. Bakit sir, bumabalik po ang alaala namin. Siyang gabing pinatay po si Aldrin, pinaslang na dahil lang po sa selos. Nang makita namin ito sa TV, parang napakawalang hiya nang gumamit ng gano'n na bakit nila ginamit si Aldrin na ganyan na hindi naman po totoo. Ito pong Bayan Europe na ito ay gumagamit pala ng mga litrato ng sumakabilang buhay na ibang tao. Hindi tama ang ginagawa ng babae na ito na may hawak ng litrato nang hindi naman niya kaano-ano. Hindi ko alam kung paano kinakaya ng kanyang konsensya ng babae na ito na hawak ang litrato na hindi naman niya kilala. Malamang sa malamang ay ito ay dahil sa pera. Paniguradong itong Bayan Europe na ito ay nabayaran para humawak ng litrato nang hindi naman nila kamag-anak. Ikaw na may hawak ng litrato na yan, hindi mo naman yan kaano-ano. Paano mo naaatim na may isang Pilipino ang nagdurusa at nakabilanggo sa lugar na ibang lahi nang dahil sa gawa-gawa niyong biktima? Kayong mga Bayan Europe kayo, dapat hindi nyo ginagamit ang picture ng hindi nyo namang kilala para maihayag ang inyong pangsariling kapakanan. Handa ba kayo na ibenta ang bansang Pilipinas para lang matamasa ang ginhawa sa buhay? Nasaan ang pagiging makabayan nyo, Bayan Europe? Kinalimutan nyo na ang sarili nyong bansa para sa pansarili nyong kapakanan? Sa ating mga kababayang Pilipino, huwag naman po natin ipagkalulong ang ating bansa para lamang sa pera. Mabubuhay nga kayo ng masagana sa inyong henerasyon, pero ang susunod na salinlahi ang magdurusa dahil sa inyong kataksilan. Pero sino nga ba namang Pilipino ang hindi magbibenta ng kanilang dignidad kung kumakalam na ang kanilang sikmura? Mukhang hindi na ito laban tulad nung unang panahon sa mga dayuhan. Mukhang laban na ito kung paano mabubuhay para sa maghapon. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.